Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV. Yan mga idol, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. Yun nga, yun ang sabi ko sa inyo. Mula nang gumanda yung pakiramdam ko, nagtuloy-tuloy, nag-okay talaga siya. Medyo, natutok na ako ngayon sa trabaho ko. Yung mga dating nagiging labses ko sa trabaho talaga ngayon, ginagawan ko ng paraan na hindi ma-delay. Kaya, yun. Um, Siyempre, yun yung pangunahing hanap buhay natin. Pero hindi ko pa rin naman kinakalimutan na mag-share at magbigay ng mga tip para sa inyo, para do sa mga katulad ko na nagdaan sa mga sakit na iba't ibang uri na pinagmulan ay ang ating GERD o acid reflux. Ganun na rin yung ating anxiety at saka depression. Kahit na okay na tayo, patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga practice na nakatulong sa akin kung paano ako nag-okay. Pero yun nga, sabi ko, pag dating na okay ka na, minsan nakakalimot, minsan napapasarap sa mga ginagawa natin na nakakasama dun sa naging sakit natin. Realidad na buhay yan eh. Tulad nung nasa likod ko, yung mga alak na yun. Yan, talagang minsan nakakamiss. Napapasya tayo ng kaunti. Pero alam naman natin kung ano yung hangganan natin, kung ano yung kakayahan natin, kung ano yung makakasama sa atin. Kaya kontrolin lang natin. Lahat naman, 'di ba, sinasabi ko naman sa mga vlog na ginagawa ko, lahat naman ng mga mabubuti para sa katawan natin, kapag sinobrahan natin, masama rin. Ganon din yung mga trigger na pagkain o anumang gawain para sa sakit natin. Kung ito na may kontrolado natin, hindi naman ito karakaraka o agad-agad aatake sa atin yung sakit natin. Yan. Yung sakit natin, nagtatago lang yan anytime, pwedeng yang bumalik. Ang iniintay lang yan ay ang humina ang ating resistensya, humina ang ating immune system. Kapag mahina na mga ito, lalabas at magpapahirap muli ito sa atin. Maliwanag tayo sa mga ganyang mangyayari. Kaya ito mga idol, pag-usapan natin ang tungkol sa ating mga gamot. Tulad ng gamot sa anxiety. Yan mga idol. Kasi marami ang nagko-comment, marami ang nagtatanong kung bakit ba mahirap bilihin ang mga gamot na to. At may mga nagtatanong sa atin na kung ano daw ba yung mga klase ng gamot na pwedeng gamitin, pwedeng inumin, makapagpagaling sa sakit na anxiety. Madami akong mga vlog na pinag-usapan to mga idol. Actually, malimit kong ipinapaliwanag to. Pero ganun pa man, patuloy pa rin yung mga kaibigan natin sa pagko-comment, yung mga hindi nakapanood ng mga vlog na yon, nagtatanong sa atin kung bakit ba mahirap bilihin, bakit ba hindi minsan nababanggit. Yan. Ito mga kaibigan, ang gamot natin sa anxiety, ito ay talagang kinukontrol. Controlled medicine kasi to. Psychotic medicine kasi ang gamot sa anxiety, mga idol. Ibig sabihin, ang gamot na ito, ang kinukondisyon, ang ikinukorek ay ang ating pag-iisip. Alam naman natin na ang anxiety, ako po, kasi nung unang panahon, pag sinabing may anxiety, itinatago natin tong sakit na to. Bakit? Kasi nakakahiya. Kasi ang isip ng karamihan, kapag may anxiety ka, may sira tayo sa pag-iisip. Hindi po. Maraming pong dahilan ng mga sakit na ang dahilan po talaga
ay ang anxiety. Ano po, hindi po porke may anxiety tayo, may sakit na tayo sa pag-iisip. Hindi po ganun. Ito po yung tinatawag nating nervyos, yung una. Hindi natin alam na pag sinabing nervyos, kala natin, basta takot lang. Hindi po, nagiging problema po ito sa ating isipan. Kung bakit hindi natin makontrol yung takot natin. Yan po ay nagagamot, hindi lang po dahilan ng medicine na ireneseta ng doktor sa atin. Di ba, ang gamot na yan, pagka walang reseta, hindi mo siya mabibili. Yun na nga, ang dahilan, dahil controlled medicine po ito, ibig sabihin po, hindi po ito basta-basta ibinibigay ng kung kani-kanino lang tao para inumin. Kasi nga po, malaking faktor po kapag ang lahat ng gamot sa ating isipan ay kumalat sa market. Kasi, kukontrolin ng gamot, ng mga binisinang ito, yung ating pag-uugali, kasama na dyan, yung ating mga ginagawa sa araw-araw, pwede po tayo mapahamak kasi ito din po yung ginagamit ng mga sa illegal na droga. Kung bakit nasisiraan yung kasi pag po hindi ito gamot para talaga sa iyo at kinontrol mo yung cycle ng iyong utak, pwede pong masira. Kaya po ito po ay kinokontrol. Ang binibigyan lang ng mga ganitong gamot ay katulad namin mga may anxiety, yung mga may problema sa iba-ibang klase pong problema sa utak. Maraming klase pong problema sa utak. Sila lang po yung pwedeng uminom ng mga gamot nito para ma-correct yung delay o yung sobra na function ng ating isipan. Yung sobrang pagpapunction o nadidelay. Ibig sabihin, incorrect po. Kinokorek po nito. At kaya nga po, yung mga taong gumagamit nito, regular na nagpapa-check up sa doktor. Kasi, hindi porke nabigyan ka nito, lagi-lagi, yun at yun yung iinumin po. Hindi po, binabago po yan. Mahalaga po talaga dyan yung presensya ng physician. Yan. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po talaga na bibili basta-basta. Kung napapansin nyo po, sa mga TV po, wala po kayong mapapanood na komersyal na tungkol dito. Sa YouTube po, alam naman natin ang YouTube. Yan, YouTube. Kumikita po kami dyan sa dahilan sa komersyal. Pero wala po kayong makikita na komersyal na tungkol sa mga gamot na ganito. Kasi kinokontrol po ito eh. Sa katunayan, ang mga ang mga striktong panuntunan po ng gobyerno diyan, may mga lisensya po ang pwede lang mag-dispense ng mga gamot na to. Unang-una po ay ang manufacturer. Pangalawa, ang mga supplier na papuntang butika. Kailangan po kasi niyan may lisensya mula sa PDEA. Ang mga pharmacy po na nagbebenta nito, kailangan may sarili din pong lisensya. Ganun na rin po yung mga pharmacists, yung taong butika po na namamahala ng pagbebenta dyan, yan po ay meron ding lisensya. Ibig sabihin po, lahat po ng dinaanan ng gamot na yan, mayroong lisensya. At, ito pa po, yung pong doktor na prescribe, magbibigay ng reseta sa mga pasyente o maggagamot sa mga pasyente na kailangan ang mga ganitong uri ng gamot, ay lisensyado din po. May S2, S3 po yan. At sa katotohanan nga po, yung mga gamot pong yan ay may sariling booklet po yan at yan po ay chinecheck. Binibisita po yan ng ating mga taga-gobyerno, una na po dyan yung PDEA, para i-audit, alamin kung saan napupunta yung mga gamot na binebenta ng butika. Ganun po kahigpit. Ganun po kahigpit yung gamot na yan. Para po maging maayos po at hindi po sama sa mga ibang tao. Para tama lang talaga yung tao na gagamit
para dyan sa mga uri ng gamot na yan. Na po, yung mga na-expire po niya, na po, alam nyo, sa totoo lang, sa pag-iingat ng gobyerno sa mga gamot na yan, yung mga na-expire po niyan, isinasauli po yan, dinadala po yan sa sa gobyerno, at ang gobyerno po ang mag tawag ito, mamamahala sa kung papaano ito sisirain yung mga gamot na yan. Ano po, na hindi magagamit ng kung sino-sinong mga tao. Ayun, napakaganda po ng ng gobyerno para sa mga gamot na yan, na talagang nung una po kasi naaabuso yan, madali yan bilhin, marami po ang nagiging addict sa gamot. Ano po, sa totoo lang, nung una, mga high school pa ata ako, nababalita ko kung saan sino-sino nabili, at doon uso yung mga ganyan, nababalitaan natin ginagamit. Yan, kaya ngayon, wala pong ganun. Talagang kung sino may kailangan, siya lang po talaga yung makakabili. Ano po, yan po yung dahilan mga idol. At kaya po minsan katulad ko, nagba-vlog ako ng mga gamot at mga sakit. Ano po, pero pagdating po sa gamot na ito, hindi ko po binabanggit. Ano po, hindi ko sinasabi kung anong klaseng gamot. Sa akin na lang, kung may ganito kang uri ng karamdaman, maaari pong magpakonsulta kayo sa inyong mga doktor. Ano po, pero sinasabi ko din naman sa vlog ko na ang gamot pong yan ay nagko-correct lang, hindi po siya ang sa experience ko po ha, pasensyahan na lang po doon sa mga physician na experience ko lang po talaga to. At may mga iba pa po, may mga kilala din ako sa psychiatrist nagsasabi din sa akin na ang gamot po na yan ay nagko-correct lang, hindi po yan ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling pa rin po sa ating mga karamdaman, kahit anong uri ng karamdaman, ay ang ating sariling katawan, ang ating immunity, ang ating immune system, ang ating resistensya. Kapag po mahina ang resistensya, ang immunity natin, kahit po gaano kagaling, gaano kamahal ang gamot na ibibigay sa atin, hindi po ito makakapagpakorek ng ating problema. Bakit po? Kasi hindi po nagre-response ang ating sariling katawan. Ano po? Kailangan po, kapag iinom kayo ng kahit anong uri ng gamot, kailangan po, unahin nyo munang palakasin o isabay nyo palakasin ang ating resistensya, ang ating katawan, ang ating immunity, nang sa ganon, yung mga iniinom nating gamot ay gumana, tumalab, at ang ating katawan ay mag-response ng mabuti para i-refer yung problemang nasa ating katawan at tayo ay gumaling. Katulad ko po, yan, medyo naging busy dahil nga po medyo matagal-tagal na tayong walang nagiging problema sa ating karamdaman. Yun lang po mga idol. At sana naibigan nyo ang aking panibagong tip. Bye-bye po at God bless you.